So alam nyo, nandito yung Duterte Youth Party List dahil sumusuporta tayo una sa Supreme Court at syempre kina Attorney Topacio na pinagtatanggol nila ang Supreme Court, di ba? Bakit natin pinagtatanggol ang Supreme Court? Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado sa bansa, ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema. At pag sila ay naging abogado, saan sila nanunumpa? Dito. At anong tawag sa kanila? Officer of the Court. Ibig sabihin, official ka rin ng Korte, ng Supreme Court, di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi, kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ang Korte Suprema. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nilang unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. It is just the rule of law. Bakit merong mga magsasalita laban sa Korte Suprema, meron pa mga abogado na magsasalita laban sa Korte Suprema? They are officers of this court. Ang trabaho nila, ipaliwanag sa taong bayan ang nagiging desisyon ng kanilang korte. So yung sinabi ni Attorney Rene Co ng Kabataan Party List, ang sabi niya, sobra-sobra na. Binahana ang kabataan, binuhusan pa ng malamig na tubig, hindi katanggap-tanggap ito, kontsabahan at walang pananagutan. Attorney Rene Co, officer of this court, ano sinasabi mong ganyang sentimiento nung nagdesisyon ang court? Dapat nga ikaw neutral lamang, ikaw ang nagbibigay ng dahilan sa taong bayan para sa rule of law, para may integridad ng Korte Suprema. So dito sa pagkakaso ni na Attorney Topacio laban sa mga ibang tao, dapat kasuhan rin mismo si Rene Co ng Kabataan Party List. Bakit? Para doon sa mga hindi abogado, alam ninyo na kailangan suportahan ng Korte Suprema kahit anong mangyari. Abogado siya, nag-aral siya ng batas, she is an officer of the court, tapos magko-comment siya ng ganun-ganun sa media, hindi ka tanggap-tanggap, kontsabahan at walang pananagutan. Baka pwede mo ikadisbar yun. Di ba? So, itatanong ko muna kay Attorney Topacio, I think baka hindi muna disbarment. Katulad lang ng final nila, indirect contempt. Because kesa ikaw ang nagsasabi sa taong bayan na sumunod sa batas at itaguyod ang integridad ng Korte Suprema, ikaw mismo ang nagke-question sa Korte Suprema, you are an officer of this court. Diba? Kahit po marami sa atin dito nakikinig, taong bayan ay hindi abogado, alam nyo, mali yun. Abogado ka pa. Ipapa-draft muna natin kina Attorney Calabi at Attorney Topacio ang ating pwede baka next week. Kaya nga nakita nyo si Attorney De Lima, parang bumawi siya, di ba? Baka na-realize niya na nagsalita siya ng unang beses laban sa desisyon ng Korte Suprema. She is a lawyer, she is an officer of this court, she was formerly Secretary of Justice. Medyo umatras siya ng konti. Na-realize na siguro na, teka, I am an officer of that court. Pero doon sa mga abogado na walang remorse man lang, tinitira itong Korte Suprema, masabi ko sa inyo, nung nag-file ba ang Duterte Youth Party List ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa House of Representatives at ayaw tanggapin ng Office of the SecGen, nandun naman yung dalawang Deputy SecGen, nandun naman yung ibang staff, meron ba sa inyong nagsalita na unconstitutional yung ginawa ng opisina na yon? Wala naman eh. Kaya masabi ko sa inyo, kung tunay kayo na naninindigan sa Constitution, tunay kayo na nagkokomento patungkol sa batas, bakit hindi kayo nagkomento doon? Narinig ko pa nga kay Senator Cayetano, bakit nung nag-file si na Congressman Cardema ng impeachment, di kayo nagsalita? Bakit kami pinagmamadali nyo sa Senado? So masabi rin natin yan dito sa mga nagko-comment sa Korte Suprema. This is not just a regular filing. It was already decided by the highest court of the land.
So, hindi mo dapat banatan ng Korte Suprema. Nakita naman ninyo, yung bagong appointee ni Pangulong Bongbong Marcos, he is just here for 2 months pa lang as justice. Yung appointee ni Pangulong Aquino, matagal nang nandyan. He was the ponente. They all had a unanimous decision that that impeachment proceeding was unconstitutional. Yung impeachment versus Bongbong Marcos will file again next year after the 1-year ban lang. Ang pagkakaiba doon sa impeachment natin at impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung first 3 tinanggap ni SecGen. Yung sa atin hindi tinanggap. Therefore, there is no 1-year rule bar. Kung kailan pwede, I think sina Congressman Jing Paras, they are preparing. Did you ask them? Not yet. Hindi ko pa natanong, but they are preparing to file their own version. Pero yung version niya, sir, anong grounds? Same grounds. It is very simple. It is betrayal of public trust and yung sa violation of the Constitution because nagpadala tayo ng isang Filipino citizen sa kamay ng mga dayuhan. I think we will just consolidate with meron kasi mga kumausap sa amin na they will also file. Pero ang topic dito yung it is defending the Supreme Court in their decision now stating that impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte is unconstitutional.